Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. Ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for March 23, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuhang link. Nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide. Ano po ang ganap sa araw na ito ngayong March 23, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Kuha tayo ng mensahe. Spirits Guide, ano po ang mensahe para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 23, 2024? Okay. Sa araw na ito, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 23, 2024. Maaring ikaw ito or may concern kayo sa isang lalaki. Maaring itong taong ito ay magbibigay sa iyo ng tulong, peace of mind, or sakit ng ulo. Nagkaroon ng transformation dito pagbabago. Nagkaroon ng ending with new beginning. Nagkaroon ng closure. Nahihirapan kayo sa pag-let go. May concern kayo sa isang tao na matigas ang ulo or sobrang stricto. At dahil nito, sobra kayong stress or nasaktan. May nakita ako dito na may masamang intention sa iyo. Panilin lang. Maaring nagkaroon ng rivalry or competition. May nakita kong pandaraya dito. Isa tong tuso. Pwede din itong may issue kayo sa isang third party. Nagkaroon ng seduction
nagkaroon ng lover. Pero ingat kayo ha. Check nyo. Check nyo yung karelasyon nyo or maliligaw nyo. Kasi baka hindi nyo alam na nagkapasok kayo sa isang sitwasyon na third party. Kasi may nakita ako ditong trouble at pagsisinungaling na magkaroon ng danger. Ang mga mensahe po dito na para sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius is to learn to let go. And go with the flow. Let things happen. Learn to let go para hindi kayo mahirapan. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. Embrace ang mga nangyari. Surrender. Huwag niyong ilaban. Kasi nahihirapan kayo dito sa pagtanggap sa mga nangyari. Maaring hindi mo ito inaasahan na may nagtraidor sa iyo na akala mo ay itong taong ito ay isang mabuti. So embrace, surrender, let go. Free yourself, move forward. Kasi ang pagkapit sa nakaraan, sa mga nangyari, yan yung pumapigil sa iyo. Happiness at pagbabago sa iyong buhay. Spirits guide, ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 23, 2024. Okay. Nagkaroon ng balakid. Gusto mong lumaban pero napaghinaan ka ng loob. Confused po kayo. May nahirapan kayo sa paggawa ng desisyon. Hindi kayo makadecide. Ilan sa inyo, mas pinapaniwalaan mo ang mga bagay na hindi naman totoo. May nakikita ako dito na ma-pride na tao o di kaya kalaban ng sarili. May nakita rin ako dito na may isang tao na ayaw makinig. Ayaw makinig sa payo, ayaw makinig sa iyo. So this is the clarification of your cards here. Na may concern kayo sa isang tao na nahihirapan kayo kasi matigas ang kanyang ulo, ayaw makinig. And this card tells you to clear up any hurt feelings. Maaring mabigat sa loob mo ang confrontation na ito, pero kailangan natin harapin to clear up any hurt feelings.
Okay. So this is good kasi kung confused kayo dito, nagkaroon ng self-confidence. It might be at the end of the day, nagkaroon ng awakening. Kasi nagkaroon ka ng power eh. You are back. You are inspired na. Nakikita ko dito na granted yung manifestation niyo po. May parating na blessings. It might be dumating na ito. This is to remind you na this coming opportunity will be used for clear intention only. Sabi po ng card na wag po daw gamitin ang opportunity na ito sa panlalamang sa iba. You are a very talented person. Matalino, masipag, creator. Lahat gagawin para makuha ang gusto. With the divine assistance, all things are possible. This card tells you na you can make your imagination real. Ito yung laging sabi ko sa mga Gemini, Libra, and Aquarius na napanghinaan ng loob, lalo na sa mga nagpa-reading sa akin, na si Gemini, Libra, and Aquarius, si Earth signs, matutupad at makukuha niya ang gusto niya sa buhay kung samahan ng sipag at tiyaga. Kasi andyan na matalino na kayo, masipag na kayo. Labanan nyo lang yung weakness nyo na naging impatient kayo. Yes, that is your weakness na naging impatient. So, kailangan yung i-practice na habaan yung pasensya. Marami kang strength Yung pagiging masipag, matalino, magaling sa communication. And very talented person. Lahat gagawin para makuha ang gusto. You are coming into your power by working with nature and spirit. Ikaw ay divinely guided. So nakakonect ka sa inyong intuition at sa universe. And to yourself also. Nakikita ko dito na busy po kayo. Bagong simula at busy ka agad. Kung nung una, nahirapan kayo sa paggawa ng desisyon, ngayon. Actually, kahapon yung reading nyo is about action na Ito hanggang ngayon action. Kahit napahinaan kayo ng loob na may isang tao na hindi totoo sa inyo, yes, this is very good kasi patuloy pa rin kayo. Focus pa rin kayo sa inyong gawain. So expect na busy kayo ngayon, marami kayong na ideas na gustong gawin. And granted yung manifestation nyo, so claim nyo po ito. May na-adapt kayo na sitwasyon, like for example, nahihirapan last week, nahihirapan kayo sa pagtanggap sa bagong simula. Ngayon, nagkaroon na ng adaptation. Marami ka ng ideas. You are inspired in action. May nakita akong signing of contract po dito. So, congratulations sa mga nag-expect kasi nag-apply kayo for, may nakita akong signing of contract. Tapos, use your inherent skills to create opportunity. Kung may bala ka mag-start ng business, now is the time. Ngayon na po. This is the go signal. Know your worth when negotiating for a raise or contract. Parang may sipon na ako.
Nahirapan ako magsalita. Pasensya na po. Gemini, Libra, and Aquarius. Kala ko allergy to. Pero parang sipon na eh. Okay, let's proceed. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong March 23, 2024. Wow, ang ganda. Okay. Wow. Ang lakas ng confidence niyo talaga. Lumabas pa rin yung confidence niyo, yung power, yung courage. Wow, this is success and enjoyment. A time of enjoyment and feeling safe. Naging wais ka sa pag-handle sa inyong finances. At nakikita ko dito na hindi ka madamot. Masaya ka makatulong sa iyong kapwa. Ito yung gusto ko kay air sign na yung natanggap nilang blessings, sinishare nyo sa mga taong nangangailangan. So this is very good kasi ang balik nito is magkakaroon ng continue yung flow sa inyong positive energy. And sa mga nabigyan niyo po, sa mga nagtanggap ng blessings, yes, magkakaroon yan ng positive energy eh. Mas lalong magkaroon ng, yan yung hahatak sa mga blessings na binigay sa inyo. Some of you nagpaplano na magbakasyon at bigyan ng oras ang inyong sarili. Nag-iisip pa rin kayo. Nag-iisip pa rin kayo ngayon. It might be lumabas ito sa weekly nyo or kahapon. Nagpaplano kayong magbakasyon. So, go ahead. Deserve mo ito dahil naging masipag ka sa iyong buhay karera. Oo, so this is the clarification talaga na may promotion na magkakanap. So, congratulations sa mga nag-take ng action. And nakikita ko dito na sobrang busy mo. Maraming orders, maraming customer, maraming nagbabook, na client, maraming offer, projects. So this is your lucky day. This is your lucky day, Gemini, Libra, and Aquarius. Nagkaroon ng lahat ng tinanim mo nagbo-bloom. Consider this as a harvest. So financial security is yours. Actually, lumabas ito kahapon sa inyo eh. And this is very good kasi hanggang ngayon, lumabas pa rin sa inyo. Financial security is yours. So relax and enjoy mo yung achievement mo. Deserve mong i-enjoy yan kasi masipag ka. Take a break kung ikaw ay nagtatrabaho. Para sa pagbalik mo, recharge ka na. Recharge ang inyong energy. Work can wait. You'll still be abundant after a well-deserved vacation. Focus on what brings you the most peace.
Na-appreciate mo yung naabot mo, na-receive mo. So, claim nyo tong message na ito. Success and enjoyment. So this is overcoming obstacles. Oo. Nagkaroon ng self-assurance, confidence, inner power, resilience, courage. At may reminder po ang card dito na para sa inyo. Kung ikaw ay malakas o nasa posisyon, huwag itong abusuhin. You have a confidence and persistence in your career. You are eager to achieve a successful outcome sa work or business mo. The advice is don't give up or don't doubt your strength. Feel your fears and take action anyway. Maging matatag ka dahil ma-overcome mo yung struggles or challenges mo ngayon. This card asks you na harapin mo yung fears, struggles, challenges. Kaysa iwasan mo ito, harapin mo po. Bigyan ng solusyon at mag-move forward ka with courage. You don't know your own strength until it is tested. Mahabang pasensya mo dito. Nagkaroon ng resilience, ang ganda. Kaya ang mga mensahe dito, which is clarification of your cards here. Na learn to let go, let things happen, go with the flow. Go with the flow. Go with the flow. Maayos mo ito kasi ang lakas ng confidence nyo. Nagkaroon kayo ng tiwala sa inyong sarili. So claim these messages. Ang ganda ng reading. Spirit's Guide. Love message po. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Love life, self-love, partnership, and romance. Ngayong March 23, 2024. Nagkaroon ng celebration. Tagumpay. Maaring may nag-celebrate ngayon na monthsary, anniversary, or may nag-attend kayo ng special event. Bonding to eh. Togetherness. Kasi may success na nangyari. It might be nag-celebrate kayo kasi may success, nag-ani, nag-harvest. Okay. Sa mga single dito, maaaring makatagpo ka ng new partner through friends, through party. Para sa mga may relasyon, may date kayo ngayon or group date, maaaring monthsary or anniversary. Or isa sa inyo na may achievement na fulfill. Kung hindi ako nagkakamali na lumabas sa inyo yung kahapon na may na-fulfill kayo sa isa sa ambisyon nyo. Nagkaroon ng fulfillment and happiness. So, nag-decide kayo lumabas dito para i-celebrate. Nag-spend time ka sa inyong
Friends and family. Celebrating with good friends or family is what you need most right now. Pagkasama mo sila, mas naging na-uplift po kayo at na-inspire po kayo lalo. It's time to have fun and focus on spending time with your friends and family. This is also means a stress reliever. So this is celebration, bonding, togetherness. Okay. Some of you naging honest or may pagpasya sa araw na ito. And this is your energy, air signs. Okay. May partner kayo na trustworthy, matalino, who chooses reason over emotion. Sa mga single dyan, some of you may ibibigay sa inyo na isang tao na single parent. Or kayo po ito. And some of you nag-decide na mag-focus sa sarili. Kasi ayaw mo munang magkaroon ng paghihirap sa pag-ibig. It might be guarded ka. It might be ayaw mo muna. Gusto niyo mag-focus in your career and money. You're learning important things about yourself to bring, kailangan itong malaman mo na ang yung past relationship, i-take mo lang yung matutunan mo. Kasi, para, if ever may ma-encounter kayong another problem, which seems na parehas sa dating sitwasyon nyo noon, then alam nyo na kung paano gawin, kung ano yung gawin, at ano yung ibigay na solusyon. Magaling kayo magawa ng desisyon. Tapos sabi po ng card na manindigan po daw kayo para sa iyong paniniwala. Focus sa logical at katwiran kaysa umasa sa inyong emotion. Use your intuition para gabayan ka kung sino o ano. Para gabayan ka sa path na patungo sa success. Actually, some of you, mga single dito, nag-decide talaga na ayaw niyo muna. Sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa dito, yung partner nyo or it might be you, na mas ginagamit nyo ang logical kaysa emotion. Mas naniniwala kayo sa inyong logical kaysa pairalin nyo yung emotion. Bakit nahihirapan akong huminga? I think meron ako sipon na. So, pasensya na talaga. Actually, may nakalimutan akong sabihin eh. Okay. Sabi ko na yan kanina. Actually, may sabi rin dito na regarding sa inyong ambition na mas focus kayo.
Love message para sa mga single po. Mag-relax nga kayo. Kasi nag-iisip kayo, ilang araw kayo nag-iisip na magbakasyon. So, relax po daw kayo. Meditate. Love message pa para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Feelings. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. Kasi may naging honest dito. Nagkaroon ng pagpasya. Wisdom message po. Oh, letting go. Ang daming mensahe po dito regarding sa letting go. Dito, letting go, go with the flow, let things happen, and let go. Kung sa past man ito, kailangan mo tong i-let go ha. Embrace mo nyo muna, surrender kayo, tapos let go. Kung bigyan nyo ng solusyon, bigyan nyo. Let go, free yourself, and move on. Forgive yourself also. This message has to do with those things to which you cling, be it a thought form, habit, greed, or situation. The time has come from letting go. Something is halting your progress and you are spinning your wheels. Once you embrace change, blessings will follow. Okay. Actually, nakikita ko dito na embrace nyo na ang new beginning. Kasi may nakita kong adaptation dito. Kasi nung nakaaraang araw or last week, nahihirapan kayo sa pag-decide, nahihirapan kayo sa pagbabago. Kasi may unhealthy connection pa kayo sa tapos na, sa past, nangyari, sa nangyari na. Nagsabi po doon na halos araw-araw di ba? Na kailangan yung pakawalan yan kasi isa yan sa dahilan na maging sagabal sa new opportunities, maging sagabal para hindi kayo maging happy, di ba? So, kailangan mawala yan. Ayun, nagkaroon ng adaptation dito at tagumpay, nagkaroon ng success, bumalik yung confidence nyo, nagkaroon ng celebration at nanindigan kayo. At busy kayo, na-adapt nyo Tapos nga, may sabi dito na mag-relax kayo kasi nagkaroon ng tagumpay. So, give chance to yourself na magpahinga. So, deserve mo iyan kasi naging masipag ka sa inyong daily routine, sa inyong trabaho, sa inyong kaperahan. And, itong pagbabago na ito, this is considered as a new beginning sa inyong buhay. Na, kung ma-embrace nyo na ito, magkakaroon. Mag-follow na yung blessings. Ito yung sabi ko sa inyo na kailangan makawala kayo dyan sa inyong emotions, sa inyong iniisip, nabigat na iniisip. Kasi ito yun blessings will follow. Kailangan mo lang patawarin yung sarili mo, ang sitwasyon, yung tao, mga nangyari, tanggapin, surrender, let go, free yourself, huwag niyong pahirapan po. Okay? Kasi para yan sa iyo Hindi yan sa pagiging selfish po. Para po yan sa iyo. Oo, para po yan sa inyo. Okay? And may sabi po dito na a new romantic cycle begins. Maaring nagkaroon ng renewal. Maaring kakasabot lang sa inyong bagong kasintahan or maaring may nanligaw sa inyo ngayon. Maaring self-love ito. Binigyan mo na ng halaga ang iyong sarili. Kasi pagod ka tapos nag-decide ka na magpahinga. Once ma-let go nyo yan, ang gaan yan
Tapos tuloy-tuloy na. Kasi si Gemini, Libra, and Aquarius, pag tuloy-tuloy na yan, hindi yan hihinto. Hihinto lang yan kung satisfied na kayo sa inyong gawain. Okay. Angels, Archangels, Guardian Angels, Spirit Sky. Message po ni Archangel Haniel, seek soul satisfaction, fan a flame of inner happiness. Actually, kahapon pa kayo happy eh. Hanggang ngayon. Kasi nagkaroon ng satisfaction. Maaring na-let go nyo na itong mga challenges na ito. Kasi pagbabago eh, ang ganda ng reading dito. Diba, nahirapan kayo sa pag-decide. Hanggang sa nagkaroon kayo ng confidence. Alam nyo ba, yung confidence is a key to success. Yan yung susi na para maging success kayo, magiging happy kayo at magkaroon ng satisfaction. At ito yung ginawa nyo. Nanindigan din kayo. So this is all about your ambition. And sabi pa ni Archangel Sandalphon dito, tune into your divine potential, bring the world into harmony. So this is your reading. Gemini, Libra, and Aquarius for today, March 23, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.